Nakatikim ka na ba ng lupit na humahagupit? O natustak ka na ba sa sikat ng araw na kay lalaang dalang hapte? Then you must be right up our street dahil pag-uusapin natin yan dito sa Tropical Impressions. A podcast where we navigate everything, rain or shine, Even disasters of all sorts. and the moments in between that could have you quaking in anger or crying a river. I'm KS. And I'm Bren, and we are your hosts for this mini-pod. Our first episode will tackle disaster risk reduction and management, and we have Sir Dave David, the department head of Marikina's DRRM unit, as our guest to take this on with us. Welcome po, sir, sa ating first podcast episode. Ang title po nito ang The Calm Before and After the Storm po. So, kamusta naman po ang panahon ngayon sa Marikina? Okay naman, so far for this year, payapa kami. Hindi kami nabisita ng malalakas na bagyo. Wala din kaming naging pagbaha so far for this year. Sana magtuloy-tuloy. This year, we've hosted yung Palarong Pambansa. It's a big thing for us. And okay naman siya. Maganda din yung naging end result nung hosting ni Marikina ng Palarong Pambansa. Singit pala po, Sir Lim. Nung palarong pabansa po, umulan din po yun, di ba? Sa track. Yes, actually, yung opening namin is a big challenge for us kasi may bagyo. Ang calendar of events ng Palarong Pambansa kasi is being handled by the department, DepEd, National Department. So wala kaming control doon. And for this year, since nag-move yung academic year, yung Palarong Pambansa ay na-schedule ng school break, which happens July, August. Ang problema, yung July, August, yun yung kasagsagan ng mga bagyo dito sa atin sa Metro Manila eh. So, yun ang malaking challenge sa amin nung time na yun. May naging, may naging instance pa kami na may possibility kami ng manage ng evacuation center kasi by protocol si Marikina may standard protocols na kami in handling evacuation centers. Dependent yan doon sa water level ng Marikina River. I don't know kung naririnig niyo or nakikita niyo sa balita yon. Meron kaming early warning system, may siren. Yun yung basis ng evacuation. When water level in Marikina River reaches a certain point, automatic nag-evacuation yung mga tao kahit walang baha. That's part of the program ng disaster management ni Marikina. Hindi na namin iniintay magbaha bago pa kami magkaroon ng evacuation. And ang issue, since nakaset yung protocol na yon for Marikina, ang mga billeting areas for the participant of Palarong Pambansa are the public schools in Marikina, which is also being used during this evacuation. So we've had may mga naging contingencies kami, nag-identify kami ng mga alternate camps. Yun ang ginawa namin. So hindi naapektuhan yung mga nakabilit namin sa mga players ng mga Palaro Regional kasi per region ang billeting. So okay naman. Sa events po na like sports events like Palarong Pambansa, bukod po sa evacuation centers and other contingencies, ano po yung mga ginagawa niyo to prepare if umulan po and to prevent flooding? Most of the events naman are indoors. Yung mga outdoor events namin, nag-adjust lang sila sa schedule. Kasi hindi naman umulan ng buong week eh. Hindi naman na tapos nag-decide na lang kami, some of the venues na soak yung, let's say, may mga playing venues kami for baseball, outdoor events, na soak yung grounds, maputik. Hindi siya pwedeng laruan. So may mga naman namin yon. May mga contingency naman kami doon, nilipat namin ng venue. Nag-venue kami ng Ateneo, yung ibang games ng football was held in Ateneo grounds. Yung iba nilipat namin ng Pasig Memorial.
May mga ganun naman kaming arrangements. Nabanggit niyo po dun sa tanong niyo po na meron po kayong mga camps na itinayo po. May nabasa po akong article not too long ago na itong mga camps po for evacuation po, parang pinattern niyo daw po sa isang Japanese camp management po. Ano po yun? Proud to say tayo sa Marikina, yung management natin ng camps, evacuation camps natin, ay para siyang masasabi natin parang management ng hotel. Kasi ang process namin ng pagpasok ng evacuees. So identify na namin yung mga areas na pinanggagalingan ng mga evacuees namin. Nag-identify na din kami ng mga evacuation camps nearest doon sa mga bahay ng mga na-identify namin na mga possible evacuees. Tapos may system tayo sa camp, that's camp management system, wherein si family mag-check-in. Mag-check-in siya doon sa school, tapos bibigyan siya ng room para siyang hotel, i-assign siya doon, tapos papasok mo siya doon sa room, tapos lahat ng mga services na kailangan niya, ihahatid na lang sa kanya. Let's say yung food provision, food and non-food items na kinakailangan sa mga evacuation camps ay hinahatid sa kanila, parang may room service. Tapos, before that, a few years ago, napansin namin, chaos sa mga evacuation center. Kung may imagine niyo ang isang evacuation center na nilagay sa isang basketball gym, yung mga evacuees, naka-karton, mga used cardboards, lalatag nila, magkakatabi sila doon, hindi nila kakilala, katabi nila yung aso, katabi nila yung hindi nila kaano-ano, patong paano sila ron. As in chaos, magulo. Tapos, isang visit sa Japan, nakita namin, meron silang ginagamit na modular tents. So, inintroduce namin yon sa Marikina. Yung usage nung pop-up tent. Si modular tent, lang siya eh. Para siyang, pamaypay na na-fold. Ay, foldable po. Yes. Ganun yung concept niya. Maliit lang siya, ganito lang siya halos kalaki pag naka-fold, tapos ipa-pop up mo lang siya. Nauso ngayon yung mga pop-up tent. Ganun ang concept nun. Tapos ang isang modular tent could accommodate 8 hanggang 10 persons. Isang pamilya talaga, basically. So, sinetap lang namin siya doon. In-arrange namin na isang modular tent, isang pamilya. Tapos, ang isang basketball gym, meron din silang hallway, naka-arrange siya magkakatabi. I could share sa inyo some pictures of that kung pwede. Tapos yun, magkakatabi, maayos, walang chaos. Tapos, ang pinaka-importante doon, may privacy sila. Tapos at least may some sense of decency sila, na evacuee sila, pero may partition sila. So, nung nakita yun, na-pick up yun ng media, na ginagawa natin sa Marikina, way back, before pa nung Ulysses, parang inintroduce, during my term, inintroduction 2018. Na-pick up siya ng media, tapos nakita nila, na-appreciate si Marikina, nagkaroon pa nga ng comparison during that time. Ganito kami sa Marikina, ganun sila sa ibang lugar, na gulo-gulo. Tapos, ang ginawa, si national government, na-appreciate nila yon, ginawa na nilang template yon in camp management na ginagawa sa buong Pilipinas. Tapos yun nga, in-encourage, hindi naman nila na-require, in-encourage nila lahat ng mga local government unit na mag-provide ng modular tents as a medium din kung paano sila mag-manage ng camp. Connect ko lang po yung evacuation po sa Ondoy ho. Alam naman ho natin kung gaano kalala po yung nangyari nung Ondoy, the aftermath, pati yung nangyari during that. May prof po kasi ako na nabanggit niya po nung Ondoy ho, marami daw kong inanod na mga hayop daw po, pati mga aso po, yung alagang aso niya daw po. Like pag wala po siya nung Marikina eh. Tapos nung pag-uwi niya ho, di na po din makita, nalaman na lang niya po na wala na ho, namatay na. Pati na daw po yung aso ng kapitbahay nila. Ano pong steps po na ginagawa po ng Marikina ngayon to somehow solve that problem na hindi lang mga tao yung sagip, pati rin yung mga alagang hayop po or any other animals like livestock or wildlife po? Meron po ba?
Oo, totoo 'yun sa nung Ondoy. Kasi nung Ondoy, unexpected. And some of the residents or homeowners or pet owners, hindi nila ini-expect na yung gravity nung mangyayari nung Ondoy. So ang nangyayari, the usual sa atin, iniiwan natin yung mga alaga nating, yung household pets natin. Dun Opo. sa livestock, hindi yun masyadong affected tayo dito sa Marikina since urbanized city naman si Marikina. But dun sa mga household pets, usually iniiwan yung mga alaga nilang aso para magbantay ng bahay. Di ba? Aalis ka kasi nga i-secure mo yung sarili mo, pamilya mo, tapos iwanan yung mga alagang aso para magbantay ng bahay. Ang problema, nakatali. So nung tumaas yung tubig, walang magawa yung parang binigti lang nila yung mga pets nila. With that experience, natuto din naman yung mga pet owners doon sa situation na yun. Kami naman sa preparations namin sa management ng camp, kinonsider din namin yun. So kasama sa chine-check-in yung ng pamilya yung kanilang alaga. Nagpo-provide na rin tayo sa iba. Si camp management kasi natin, whole of society approach yan eh. Kung naririnig natin usually yung bine-mention ng government ngayon, yung whole of government approach, ginagawa na natin yun sa Marikina. Lahat ng iba't ibang departments under ng Marikina City or under ng local government unit, may kanya-kanya silang tasking. Tayo naman dito sa Marikina, meron tayong City Veterinary Office. Tapos sa City Veterinary Office, meron silang animal control, Animal Protection and Control Unit. Sila yung nanguhuli ng mga stray dogs, etc. So part na naging tasking nila during camp is to provide necessary cages dun sa mga alaga. Para naka-hotel din yung mga yon. Nagpo-provide na rin tayo ng mga foldable na mga cages for domestic animals. So ganun din ang system. So check-in din, inihihiwalay, nag-identify tayo ng area sa evacuation camps natin na paglalagay ng mga domestic pets, domestic animals. In the issues of floods po, especially after Ondoy, you adapted to the dredging of the Marikina River. Nakita po namin sa articles. How did that plan come about especially after Ondoy and after other typhoons that devastated Marikina and its flood areas? After Ulysses, actually, after Ondoy, ang significance ng Ondoy kasi, after nung Ondoy, it made the national government realize the need for an agency or a department, local department, that focus solely on disaster preparedness. Ito yung before Ondoy, para siguro mga bata pa kayo masyado, before Ondoy, there is no department. Walang DRRMO, kahit saan. Walang DRRMO. Pero si Marikina, meron na tayong Rescue 161 since the early 90s. Ito yung DRRMO natin ngayon sa Marikina. So, ang nangyari, nung tinamaan ng Ondoy, si Marikina may Rescue 161, yung ibang LGUs, wala silang disaster unit. Okay? So, na-realize nila yung need or yung importance na merong isang department na ang focus lang is disaster preparedness, disaster risk reduction. So, dito, nabuo after nung Ondoy is 2009, nabuo nung 2011 yung batas creating RA 10121. Si RA 10121, if you would research, siya yung nagmamandate, nagre-require sa lahat ng local government unit na mag-create ng DRRMO office. At the same time, binigyan nito ng budget yung local government unit para dun sa department na bubuuin DRRMO. That's 5% of the annual budget of every local government unit should be allocated for disaster preparedness. So okay na, nagkaroon. Since si Marikina ay meron ng DRRMO 161 during that time, sinasabi nila na yung mga legislators or yung nag-isip ng pagbuo nung DRRM law ay isang ginamit nilang benchmark is Marikina Rescue 161 kung paano bubuuin yun sa mga LGU. Now, after nun, ito na, nagtuloy-tuloy na. Pero yung disaster hindi humihinto. Okay? Then comes Ulysses.
Di ba? Ulysses came in the middle of a pandemic. Di ba? Na ano nyo ba yun? Nabalitaan nyo ba? Yes. Si Ulysses. Ulysses is 2021. It came in Yes the po, middle of the pandemic. Okay? So, isang malaking challenge. Si Marikina, may mga long-term projects na rin naman siya na mag-a-address doon sa issues ng flooding natin sa Marikina. But isa sa nakita at sa recommendation din ng ating engineering, recommendations din ng mga experts na dapat yung water carrying capacity, basic concept, dapat yung water carrying capacity is ma-improve. So, paano mo i-improve yung water carrying capacity? Let's say, imaginein mo yung baso. Pag half ng baso ay puno ng lupa, ang mafe-fill in mo na lang doon na tubig kalahati. Pero pagka walang lupa yon, yung full volume nung baso is mas maraming tubig na may lalaman, di ba? So with that concept, kinakailangang i-dredge si Marikina River para ma-improve yung water carrying capacity niya. Base din kasi sa pag-aaral natin na yung baha sa Marikina actually is not from Marikina. By geography, Marikina kasi is the catch basin ng Marikina ng Antipolo. Kaya nagkaroon ng Marikina watershed eh. So catch basin tayo ng Sierra Madre actually, kung naririnig niyo yan. Si Sierra Madre, yung tubig niyan galing ng Antipolo, ng Tanay, ng San Mateo, ng Montalban, even ng Quezon City dito bumabagsak sa Marikina. So wala talaga tayong magagawa kundi kami dito sa Marikina, kundi i-accept yung fact na bababa yung tubig galing sa bundok papunta ng Marikina. So, paano namin ma-address yung issue na yon? So, dapat mabilis lang siyang dumaan. Dadaan lang siya. Kaya dito sa Marikina, wala kami naging pagbaha na tumagal ng ilang araw. Usually, a few hours lang yan. Matagal na, 6 hours. So, paano namin ginawa yon? Dapat maging mabilis, walang impediment dun sa mga waterways. So dapat nililinis namin yung drainage, nilalakihan namin according dun sa nakukuha naming statistical data nung volume or yung density ng dumadaan dun sa mga drainage networks namin. So yun yung basis kung dapat palakihin yung drainage dun sa isang area, kung dapat dagdagan, etc. Si Marikina River namin is the main tributary ng mga drainage networks sa buong city. So, dyan babagsak lahat ng tubig ng buong city. Tapos si Marikina River, pababayan, dalawa ang babagsakan yan. Isa papunta ng Manila Bay, yung isa naman papunta ng Laguna Lake. Yung Laguna Lake, kaya lang nagkaroon yan ng access o ng naging tributary yan ni Marikina during the late 70s, early 80s, na-create yung Manggahan Floodway. Manggahan Floodway is a man-made structure. So, nag-create tayo ng malaking drainage, kasi laki ng ilog, para ma-divert yung galing ng Marikina River papunta ng Laguna Lake. So, yun yung purpose nung floodgates dun sa Manggahan, kung nababalitaan nyo yun. So, dapat nakabukas yun pag malakas yung ulan. Ask ko lang po, Sir Dave, how big of an impact it was the Marikina River dredging in terms of preventing floods in Marikina? Ang laki. Kasi, by statistics, let's say this year, we've received, let's say, for a 2-hour na ulan, let's say, naka-receive kami ng a total of 200 millimeters of rain. Dati, with that amount, babaha na sa mga communities namin. Pag nag-reach ang measurement namin dyan, pag nag-reach yung gauge namin sa Marikina River ng more than 16.5, 16.6, meron ng mga flooded areas, may mga flooded communities na kami. Yung mga low-lying areas namin sa Malanday, Barangay Tumana, Barangay Santo Niño, may mga flooded areas na kami dyan. This year, tumaas yung ilog ng 18.5, 18.7. Wala kaming baha. Wala kaming baha doon sa mga low-lying areas namin. So, with that information, makikita mo agad yung significant effect sa amin nung naging dredging. So you would say, Sir Dave, na this year, Marikina is recording its lowest ever floods in terms of in terms of rains, in terms of typhoons. Yes, it's
It's it's because of the improved water carrying capacity of Marikina River. So that's the main ano po talaga, main reason why Marikina Yes. now doesn't flood as much compared to the past. Yes, that's the simplest explanation na maiintindihan ng public. Pinalaki namin yung kapasidad ng ilog na mag-carry ng tubig. Mas madami na siyang kayang ilaman. Kung meron kang bottle, lagay ng tubig na 1 liter dati, tapos ngayon nagdadala ka nung 1 gallon, mas marami kang nadadalang tubig, di ba? Ganun yung concept ng Marikina River. So move on tayo sa next topic. Sir Dave, patapos na po tayo. Apat po tayo, 30 minutes. Can you tell us about the process? Sinabi po process the night before. Can you talk to us about that process before announcing suspensions? So, ang protocol is we gather data based on the rainfall. Tinitignan din namin yung condition ng Marikina River, kung mataas ba siya or kung tataas pa siya. We could predict kasi yung increase or yung decrease ng water level ng Marikina based dun sa early warning system na in place. Meron kaming mga rainfall gauges upstream of Marikina, outside of Marikina AOR. So, isa yun sa inputs na binibigay natin sa mayor. Binibigay din natin yung weather bulletin ng weather agencies, particularly Pag-asa, kasi sila ang official eh. Although may mga ginagamit kaming ibang models galing sa international, Pag-asa pa din ang official na pwedeng gamitin as basis. So, yun ang binibigay namin. Si DepEd Superintendent for Marikina is also given her inputs kung ano sa palagay niya yung dapat. Ang aming city engineer, magbibigay naman siya ng inputs with regards to the condition of the roads in Marikina, the condition of the whole drainage networks in Marikina. Mino-monitor din namin yung ano yan eh, yung water level dun sa mga drainage networks. So, yun yung mga agencies na nagbibigay ng input sa ating local chief executive for him to make a decision. Dapat, by protocol namin, dapat by 11, nakakapagbigay na kami ng suspension. Sa umaga, sa panghapon naman, dapat by 11 din, nakakapagbigay na kami ng suspension. Kasi, di ba, laging panalo yung mga panghapon sa suspension, no? Lugi yung mga pang-umaga. The problem is, the data's or the information being given is may time constraint. Let's say si Pag-asa is the most common source of information in terms of typhoon and weather, 'di ba? Kasi yun ang agency ng government na nagde-determine ng weather condition sa buong Pilipinas. So nagbibigay sila ng bulletin, may timeline. Let's say sa umaga nagpo-post sila ng 5 AM. Tapos sa lunchtime nagpo-post sila ng 11 AM. Sa hapon magpo-post sila ng 5 PM. Sa gabi magpo-post sila ng 11 PM. Yun yung timeline. So, ang problema, hindi makakonect or hindi magkadugtong din, iba-iba yung oras ng pasok. Okay? Kung magbibigay ka ng data ng 5 AM, tapos sasabihin mo, inaasahan ng malakas na pag-ulan ngayong umaga, 5 AM. So, ang decision, time is 5 to 6. Bakit? Kasi dapat before 6 o'clock makapag-announce ka na, otherwise late na yung announcement mo. Okay? Ang worst, may klase na ng 6 o'clock. Yung mga public school, may klase na. Tapos minsan po, di ba, nagagalit po sila if late yung suspension? Yes. Pag nag-announce ka ng 5 o'clock, basically you're late. Bakit? Kasi, let's say, anong oras class nyo? 8 o'clock, halimbawa. 8 o'clock. Sabi mo ng 8 o'clock. Anong oras kayo magpe-prepare for pasok? 6 o'clock. Yes, po. 6:30, dapat on the road na kayo. Ano pa yun, ha? Yung estimate ko, sobrang
walang traffic yun. Di ba? So, kung ang klase mo 6 a.m., 4 a.m., nagpe-prepare ka na. 5 a.m. nakaalis ka na. So, anong magiging issue dun sa announcement? 5 a.m. pa lang mag-a-announce. Pag-asa. Saka yung pa lang yung i-deliberate namin. Ang problema din, yung uncertainty ng weather. So, sobrang sporadic. Sporadic meaning, sobrang paiba-iba. Parang yung mga girlfriend nyo, sobrang paiba-iba ng isip ng bagyo. Di ba? Ang maaraw ngayon, mamaya ang lakas ng ulan. Or malakas yung ulan ngayon, mamaya maaraw. Hanggat maaari gusto namin the night before nakakapag-announce na kami. But yun nga, yung uncertainty nung mga ng weather. Minsan, nakapasok na yung mga bata at 6 a.m. or 7, biglang mag-i-issue ang Pag-asa ng rainfall warning, yung colored. May significance yun eh. So, si DepEd, nag-issue siya ng DepEd memo na pag nag-orange rainfall warning, automatic suspension at any given time. So, pag nagbaba ang Pag-asa ng orange rainfall warning, automatic magsususpend ng klase. Ang problema, yun nga, biglang nagbago yung ihip ng hangin, biglang nag-orange at 9 a.m. Eh, yung announcement would only, nakaka-receive ko yun ng text, Bob, galing sa NDRC. Yes. 2 hours lang yun eh. Di ba? There will be scattered rain showers that would last for the next 2 hours. Nag-suspend kasi nag-orange rainfall warning, umuwi na. For the next 2 hours, may orange rainfall warning. Eh, dun sa DepEd memo, circular, dapat magpa-suspend na. Kaso after 2 hours, maaraw na. Very unpredictable po talaga yung weather. Sobrang unpredictable ng weather. Hindi po talaga natin masisisi yung mga LGUs like what netizens do. Yes. Pero in Marikina, we can say na we are one of the most cautious, maingat at conscious dun sa plight ng mga bata. So that concludes our podcast episode / interview po, sir. So thank you po, Sir Dave. Thank you. Good luck sa inyo. And thanks to you guys for tuning in to our first episode. If you want to catch what's next, don't forget to click that notification bell to stay updated on our following activities for this podcast. Though it's time to shut the windows for now, remember, the sun will come out tomorrow. That's it for today, and we hope to see you in the next.